Ang pagkakatuklas ng bagong natural gas sa Malampaya East 1, MAE-1, Reservoir, na bahagi ng malaking pamumuhunan ng konsorsyum na pinamumunuan ng bilyonaryong si Enrique Razon Jr. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang SC38 Consortium, sa pangunguna ng Prime Energy ni Enrique Razon, ay naglaan ng $873 milyon o humigit kumulang 50 bilyon pesos para sa Malampaya Phase 4 drilling campaign. Ang MAE-1 Reservoir ay matatagpuan mga 5 kilometro sa silangan ng kasalukuyang Malampaya Field. Ito ang unang malaking diskubre ng gas sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada. Tinatayang mayroong 98 billion cubic feet ng gas sa bagong reservoir, nakatumbas ng halos 1/3 ng natitirang produksyon ng orihinal na Malampaya. Sapat ito para makagawa ng 14 na bilyong kilowatt-hours ng kuryente, na kayang mag-supply sa humigit kumulang 5.7 hanggang 5.8 milyong kabahayan sa loob ng isang taon. Layunin ng proyektong ito na pahabain ang buhay ng Malampaya Gas Field hanggang 2030 o higit pa, upang mapanatili ang seguridad sa enerhiya ng Pilipinas at mabawasan ang pagdepende sa imported na gasolina. Inaasahang magsisimula ang unang pagkuha ng gas mula sa bagong reservoir pagsapit ng huling bahagi ng 2026, makikinabang sa mas matatag na supply ng kuryente at potensyal na pagbaba ng presyo, lalo na't umaasa ang malaking bahagi ng Luzon sa Malampaya. Makakamit ang layunin ng energy security at pagbabawas ng pag-asa sa imported energy, ang mga planta ng kuryente at industriya na gumagamit ng natural gas ay magkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply. Ang mga katuwang ni Razon sa proyektong ito ay ang UC38 LLC, sa ilalim ng Udene Group ni Dennis Oy, at ang state-owned na PNOC Exploration Corporation. Magiging mas proactive ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa bagong tuklas na gas reserve ng bansa sa Malampaya Gas Field upang matiyak ang seguridad ng lugar. Ayon sa PCG, ilang barko ang ipapadala sa nasabing bahagi ng karagatan para magsagawa ng regular na pagpapatrolya. Ang Malampaya Deepwater Gas to Power Project ay hudyat ng pagsilang ng natural gas industry sa Pilipinas. Matatagpuan sa layong 50 kilometro sa baybayin ng Northwest Palawan. Ang Malampaya Project ay nagsimula sa komersyal na operasyon nito noong January 2002 at nag-ambag ng mahigit $12 bilyon na kita sa gobyerno ng Pilipinas habang pinapagana ang hanggang 20% ng pangangailangan sa kuryente ng Luzon. Ang susunod na yugto ng Malampaya 4 drilling campaign ay kinabibilangan ng pagkumpleto at pagsubok ng Camago 3, na sinusundan ng pagbabarena ng bagong Pag-asa exploration well. Samantala, habang ang major gas discovery ay sa Palawan, Luzon, ang Mindanao ay nakatuon sa pagpapalakas ng renewable energy, solar, hydro, at baterya, upang tugunan ang lumalaking demand sa kuryente. Ang Department of Energy, DOE, ay patuloy na tumatanggap ng mga bid at nagpoproseso ng mga service contract para sa petroleum exploration sa Cotabato at Sulu Basins, partikular sa paligid ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Ayon sa DOE noong kalagitnaan ng 2025, aabutin pa ng 10 hanggang 15 taon bago maging ganap na produksyon ang mga natuklasang reserba ng langis at gas sa mga lugar na malapit sa BARMM. Paghahanda sa drilling, Cotabato, ayon sa DOE, dahil sa mga proseso ng eksplorasyon at development.
May mga inisyatiba ang mga lokal na kumpanya sa Mindanao na mag-komisyon ng drilling rigs para sa eksplorasyon sa Cotabato Basin, kabilang ang mga potensyal na site sa Sultan Kudarat at Ligwasan Marsh Area, kung saan cleared na ang mga aktibidad sa ilang barangay. Matapos ang mga competitive bidding noong 2024, nag-issue ang DOE ng service contracts para sa mga lugar sa Cotabato at Sulu Basins, kasama ang mga proyekto para sa native hydrogen at co-managed petroleum project sa BARMM, na naglalayong palakasin ang lokal na energy. Mula sa bidding hanggang sa drilling at eventual production, may mahabang proseso na kailangan dumaanan, kabilang ang seismic surveys, appraisal wells, at development planning, ang pagtatatag ng malinaw na roadmap at pag-address sa mga issue sa regulatory framework ay mahalaga para maakit ang mga investors at mapabilis ang proyekto. May mga potential investments na 12 bilyon pesos sa ilalim ng mga kontratang ito para sa exploration, na nagpapakita ng commitment sa energy security. Ang impormasyong ito ay base sa mga ulat hanggang January 2026, kung saan ang focus ay nasa eksplorasyon at pagbuo ng infrastruktura, hindi pa sa komersyal na produksyon. Ang pag-import ng crudo ay nananatiling pangunahing sanhi ng mataas na presyo ng kuryente at gasolina. Sa buwan ng January 2026, patuloy ang pagtaas ng presyo ng langgi, big-time oil price hike, na nararamdaman sa Mindanao. Ang pag-drill sa Mindanao, partikular sa Cotabato, ay isang mahalagang hakbang na matagal nang hinihintay upang mabawasan ang pagdepende sa imported na langis. Ngunit nananatiling mabagal ang pag-usad nito dahil sa mga logistical at technical constraints.